Narciso, ano ba ang latest? Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay inanunsyo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Mark Carney ang pag-angat ng relasyon ng Pilipinas at Canada sa strategic partnership. Kasunod ito ng bilateral meeting ng dalawang leader sa Vancouver, Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan ng mga foreign minister ng Pilipinas at Canada na bumuo ng isang plan of action para maisulong ang mga napagkasundo ang kooperasyon at higit pang mapalakas ang partnership ng dalawang bansa. Layunin ng mas pinalalim na ugnayan ng Pilipinas at Canada ang pagtutulungan sa harap ng nagbabagong pandaigdigang sitwasyon at mga hamon. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Today, I am pleased to announce the elevation of our bilateral relationship to a strategic partnership. We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership. Sa panig ni Prime Minister Carney, binanggit nito ang kalakalan na magiging bahagi ng mas malalim na relasyon ng dalawang bansa, lalo't ang Pilipinas anya ay isa sa fastest-growing economy, hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Pakinggan natin si Prime Minister Carney. We have a prospect of tripling our bilateral trade both directions by 2035. Great opportunities for our business. And really, this free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade. Si Canadian Prime Let. Minister Mark Carney Lakay. Yes, Lakay? Bulero din pala itong si Prime Minister Carney, ano? Fast-growing economy ng Pilipinas. So, ba't di natin maramdaman? Ayan, anyway, poging-pogi ang presidente, ha? Totoy na totoy, ha? Ayan, mukhang well-rested. Nung umpisa ng kanilang joint press statement, sabi ni Prime Minister Carney, sana daw ay at home yung pakiramdam ni Pangulo doon dahil sa dami ng mga Pilipino Ay, sa Canada. oo. Sabi niya, sila ang aming mga doktor, nurses, caregivers at entrepreneurs. Binanggit niya nga Lakay na yung mga negosyo daw ng ilang mga Pilipino doon, naging gathering places gaya ng siyempre ng iconic na food chain Jollibee. Kaya na kapag kailangan daw ng working lunch. Actually may mga picture na lumabas sa social media na pumunta yung dalawa doon sa branch ng Jollibee sa Vancouver. Sana pinasalubungan ng Chicken Joy si Prime Minister Carney. Ay, hindi kasi nga meron sila Lakay doon na Jollibee. Ganun ba? Oo nga pala. Yung binisita nila kanina. Pero iba yung lasa ng Jollibee galing Pilipinas kesa yung mga ha? Iba yung manok natin tsaka manok nila sa abroad, ha? Oo, Lakay. Pero yung kanilang peach mango pie, nagpungo tayo. Galing din dito sa Pilipinas nito. Binanggit, kinukwento kasi nila kanina kina Pangulong Marcos at Prime Minister Carney. Yun, galing talaga ng Pilipinas. Dinadala doon sa Canada. Di ba nung nagpunta rito si Prime Minister Justin Trudeau, pumunta rito sa Jollibee malapit sa DCRH, yan sa Cultural Center, di ba? Ayan, naalala mo yon? Sabay yun, kasi may din yung Prime Minister ng New Zealand, di ba? Si Justin, si Trudeau, ayan, dami nagpa-picture, naalala mo yan nung APEC Summit yata yun dito sa PICC, ayan, dumaan dyan. Sa Jollibee sa may Harbour Square. Ayun. Nung bumisita naman si New Zealand Prime Minister dito sa Pilipinas, Christopher Luxon, pumunta rin siya Lakay, kasama yung kanyang First Lady. Kaya nung nagkita sila ni Presidente, may isang foreign engagement na nagkita sila doon. Yun yung gift ni Pangulong Marcos, yung dal ni Jollibee na nakabarong. Talaga, ha? Ayan. Anyway, di ba ni-request ang presidente na visa-free ang mga Pinoy na pupunta ng Canada? Alam bang ganung usapan? Alam bang ganung request? Abangan natin Lakay dahil kasama din sa mga napagkasundoan yung pagpapalakas ng turismo sa pagitan ng dalawang bansa. Siyempre para i-explore daw ng mga Canadian at maging ng mga Pilipino kung anong mayroon sa Pilipinas at sa Canada. At saka, iimbita ba ng presidente si Prime Minister Carney na sana pagka naimbitahan, isama ni Prime Minister Carney yung health minister nila? Ayan kasi ang ganda-ganda ng healthcare diyan sa Canada kaya Miss Let, ha? Ayan kaya yan sana ang gusto nating magayang matutunan ng ating magaling na health secretary dito. Inimbitahan na kay si Prime Minister Carney para sa
ASEAN, 49th ASEAN sa November dito sa Pilipinas. ASEAN. Kasi ang Canada ay isa rin sa mga dialogue partner lakay ng ASEAN. So, abangan natin kung dadalo siya. Dapat state visit kasi pagka ganyan hello and goodbye lang yan ha. Meet and greet lang yan wala At saka ASEAN. Ayan. Anyway, so sa security, ayan kasama natin ang Canada sa di ba? Sumasali sa military drill diyan sa West Philippine Sea. Oo, lakay. Kasama yan sa mga palalakasin pa. At kanina nga binanggit rin na talagang yung Canada ay supportive dun sa rules-based order sa usapin ng West Philippine Sea. 1 milyon na nga ba ang mga Pinoy dyan sa Canada, Miss Let? Oo daw, lakay. Oo. Dami, ha? Ayan, boto rin yan. Kasi Canadian citizen mga kababayan natin, karamihan dyan, ha? Ayan. Sabi nga ni Prime Minister din kanina, naging more vibrant daw yung kanilang mga festival doon dahil sa kultura ng mga Pilipino. Ayan. Okay nga, Rod. So, sana ay maging memorable and fruitful ang biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Canada. Ayan. Meron pa siyang mga business meetings sa mga negosyante doon. Ayan. Sana nga makapag-invest ng mga, makaimbita ng mga negosyante, ha? Kaya lang kasi mga foreign investors, takot pa rin, Ayan. Sana nga ay makumbinsi sila, ha? Baka mamaya, ang investment dito, mapunta lang sa flood. Anyway. Huwag naman sana. Kaya nga, ayan. Sa bagay, sa dami ng mga kinakausan ng ombudsman ngayon, ewan ko lang kung hindi pa magtanda itong mga magnanakaw sa gobyerno. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Teka muna. Good morning, balik yung mga caretaker dyan, ayan, sina Secretary Recto, si Condring, Estrella, po Condring, di ka nagpaparamdam po. Ayan. Nagbayagan. Ayan. Secretary Tol. Pamamahagi ng lupa, di ba? Yung agrarian reform. Kaya nga. Ongoing pa rin yan. Ang tanong ko diyan ba sila natutulog sa Malacanang habang wala ang presidente? Wala tayong impormasyon. Wala impormasyon. Hindi naman siguro kasi hindi naman kailangan mag-stay sa Malacanang as a caretaker. Siguro nag-uusap lang sila kung ano yung lalo na kahapon, andyan yung mga rally sa Loton, di ba? Liwasan. Pagkatapos may sabi pang, baka daw umabot ng 100,000. Siyempre, matatakot sila. Ayan. Anyway, at least mahigpit naman ang seguridad lakay sa Malacanang. Tsaka at least naging mapayapa naman ang maayos ang naging makilos sa protesta. Oo nga, di ba sabi nga ni Presidente, kampante siya na aalis kahit may rally dahil alam niya na yung INC pag nag-rally ay maayos naman. Yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa Ilakay.